After the dramang incident, ilang araw kong hindi nakita si Mandana. Si Carvalho lamang ang paminsan-minsang kumakaway sa harap ng kanyang research center. Bigla akong nagkaroon ng pagkakataon na makilala muli si Mandana. Isang araw, pumunta si Piara sa Naganahali, 8 kilometro mula sa aming nayon, para bumili ng harina. Naghihintay ng bus si Mandana sa hintuan ng bus sa Naganahali. Pagdating niya, alam niyang naglilinis si Piara, kaya nakipag-chat siya kay Piara. Maya-maya, kinausap niya si Piara ng palihim at pamulong, pwede ba akong magtanong sa iyo, inggit? Nang magtanong siya ng palihim, si Piara, na alam niyang ang ibig sabihin ng inggit ay isang uri ng nakalalasing, ay sumagot, hoy, hindi siya sanay sa ganito. Saan kas galing ang mga kamag-anak mo? Hungarians. Sumagot si Piara, Godru. Lingay at Godru. Hindi, masama sila. Hindi ba dapat kumain ng karne ang mga Hungarian? Ay oo, kakainin nila ito. Tanong ni Piara, hindi ba dapat magdala ng tupa ang mga Hungarian bukas? Sagot ni Piara, ay oo. Sinabihan siya ni Piara na panoorin ang lahat. Hoy, Piara, alam mo ba kung ano ang tiktitan? Tanong niya. Mutan si Mawa Allen Sami. Ang bayaw natin ay nagtayo ng isang magarbong tupa sa Mudigir. Sabi ni Mandana, delicacy ang baboy. Kaya kung masira ang bahay mo, sunugin mo ang English niya. Ang sabi mo lang ay nagsimula kang makipagtalo na parang isang taong lumalapastangan sa cast sa pamamagitan ng paglalagay ng baboy sa kanilang mga bibig. Oh my goodness, buti na lang si Mandana, who hesitated, asked me in English, why, what happened to you? What if your father find out and make a big deal out of it? Hindi ka makakain nito, Sami. Hindi namin binibigyan ng espasyo ang mga taong kumakain nito para ibaon ng henna sa aming masna. May mga alagang hayop sa mosque. Ang mga taong naglalagay ng henna ay hindi pinapayagang kumain. Madalas silang magtalo. Bakit hindi mo ito kinakain? Tanong ko, parang hindi mo nasabi ang bismillah sa kamay ni Allah, na para bang nagawa mo na ang lahat. Ginagawa mo lang ito para makakain mo ito. Kung palalakihin mo ang lahat ng maliliit na asyara at kakainin mo ng sabay-sabay, paano mo magagawa iyon, Sami? Sabi niya, mukhang naisip niya na bawal itong kainin sa publiko. Kinabukasan, dumating si Mandana na may dalang isang bag ng pita. Tumutulo ang pulang likido. Naiinis akong tumingin sa bag niya, para bang alam niya ang tinatitigan ko. Sabi ni Mandana, huwag kang mag-alala, sir. Masarap na baboy. Basta matabang baboy. Masarap na cobra. Kakainin ko ito nang hindi iniinit, at sinimulan niya itong humanga sa isang subo ng laway. Buti naman. Pero wag mong sasabihin kahit kanino na nagdala ka ng baboy. Nagtataka niyang tanong, bakit po sir? Ipinaliwanag ko ang maraming komplikasyon na lumitaw sa baboy at sinabi sa kanya na maaaring magdulot ito ng kaguluhan sa kanyang minamahal pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ano po sir? May makakain po ba kayo? Ibibigay ko po ito kay Carvalho Saheb. Ang mahalaga ay nagkakagulo ang mga tao sa kanyang kasta. Panunuya niyang sabi. Ano bang problema mo sa trabaho mo? Sa tanong na, saan po kayo nagtatrabaho, sir? Noong isang araw, nagsuka at natatae ang ministro matapos masaktan ng bubuyog. Dinala nila siya sa Chicamagaluro Hospital para bigyan ng gamot. Tumakas ako pagkatapos makipagkita sa banda, nahulog, at napunit ang kuko sa paa. Sayang. Nako, parang naiinis ang bubuyog sa ingay ng banda mo. Tama, sir. Mga school children ang mga hooligan na yan. Mga bookworm. May bumato sa kanila. Pagkatapos umatake ng bubuyog, umatake ang mga pulis. Parang lahat ay tumayo para subukan sila. Hindi, sabi ni Carvalho Sahebre. Ang ingay kasi ng banda mo. Ano ang mali sa banda na tumutugtog ng musika? Naisip ko, hindi pa alam ng pulis. I'm relieved the band is playing here. Kinuha ni Mandana ang pera. Pagkaalis niya, may pumasok sa isip ko. Naghinala ako na maaaring malapit siya kay Carvalho dahil sa kanyang hitsura na nakapagpapaalaala kay Piton dahil wala akong maisip na iba pang mga medium na maaaring maging katulad ng nagsisinungaling na Mandana at ng Agham. Na ito. Pero nagkamali ako. Makalipas ang isang linggo, binisita ko si Carvalho, ngunit wala siya roon. Sinabi ni Naraka, ang katulong ni Carvalho na may makapal, malakwago na salamin, na nagpahinga siya ng isang linggo at umalis kasama si Mandana. Nagulat ako. Saan nagpunta si Carvalho kasama si Mandana? Naisip ko, tinanong ko siya kung saan siya nagpunta. Sinabi ni Naraka na hindi niya alam. Halata ang kanyang kawalang interes. Papalapit na ang tag-ulan. Maaliwalas ang umaga.
Umuulan lang sa gabi. Nagpa siya akong ibenta ang aking hardin at gumawa ng iba pa. Noong una, ang aking pananampalataya sa kakayahang kumita ng pagsasaka ay hangina. Sa halip na kumita, ako at ang marami pang magsasaka ay hindi maiiwasang naging alipin ng burokrasya at kailangang magbayad ng interes sa mga utang sa bangko. Hindi nakuha ng aking mga kalkulasyon ang kanilang mga target. Bagamat bahagyang bumuti ang mga kita, ang inflation, tumataas na presyo ng mga bilihin, at mabilis na pagtaas ng mga rate ng interes sa bangko ay kinain ang mga kita na parang lason. Kaya paulit-ulit akong gumala sa disyerto ng krisis sa ekonomiya, hinahabol ang ilusyon ng mga kita sa hinaharap. Kasabay ng katahimikan ng kagubatan, ang pag-iisa, ang mataong buhay na yun. Ang pagmamadali at pagmamadali ng lungsod, ang usok, at ang mga pulutong, sinimulan kong pag-odin ako sa inip. Para sa akin ang kagubatan ay parang isang hindi gumagalaw na bagay na hindi na pumukaw sa mga lihim, pag-usisa. At misteryo na dati nitong ginawa. Nasubsob ako sa sarili ko. Nagsimula akong maging introvert. Hindi ibig sabihin na namimiloso po ako. Ako ay patuloy na nagkalkula, nagpaparami, naghahati, nag-iisip tungkol sa mga rate ng interes sa pautang, at iba pa. At iniisip ko kung ilang taon na ako bago ako maging malaya sa pananalapi. Anong mga sakit tulad ng diabetes, alta presyon, at iba pa ang lalabas. Angal ko. Kaya napagpasyahan ko, kung maaari ko lang ibenta ang hardin na ito, malalampasan ko ang panahong ito ng kawalan ng pag-asa. Isang araw, nilapitan ako ng isang ahente ng real estate at tinanong ako tungkol sa mga detalye ng hardin. Sa oras na iyon, pakiramdam ko ay malayo ako.